Kumakain po ba kayo ng nuts? Walnuts at almonds araw-araw ba ninyong kinakain? Sayang lang po ang 5 taon ninyo. Magandang araw, ako po si Dr. Rodrigo Lim, isang neurologist na may 25 taong karanasan sa paggamot sa 8,000 na pasyenteng may demensya. Ito po ay base sa isang pag-aaral ng Stanford University. Sa 100 nuts na kinakain ninyo, halos 5 lang po ang nakakarating sa inyong utak. Dahil makitid ang pintuan papasok sa utak ang 75 nuts ay nasasayang lang. Merong isang pagkain na 10 beses na mas mura kaysa sa baka, ngunit 3 beses na mas epektibo. Ang protein absorption rate ng baka ay 23% lamang, samantalang ang pagkain ito ay may 87%. Isang napakalaking pagkakaiba. 3 buwan na ang nakalipas ang 79 anyos na si Aling Rosa Santos mula sa Cebu ay hindi makalakad nang walang tungkod, ngunit sa loob lamang ng wala pang 2 buwan, matapos sundin ang paraang itinuro ko. Ngayon ay nakakapaglakad na siya ng 3 oras araw-araw. Tumatakbo pa nga siya paakyat ng hagdan. Hindi baka ang kinain ni Aling Rosa Santos, ito ay ang pagkaing mabibili sa palengke sa halagang 100. Alam ko kung gaano nakakadismaya ang unti-unting pagkawala ng lakas at kalamnan habang tumatanda. Ito rin ang problema ng aking mga pasyente. Kung tatapusin ninyo ang panunood ng video na ito, tataas ang inyong muscle mass at lalakas ang inyong immune system. Ngunit kung hindi ninyo ito malalaman at patuloy lang kayong hahanap ng mamahaling baka sa loob ng 5 taon, ay maaaring maubos ang inyong kalamnan at mapunta kayo sa isang nursing home. Kaya't panoorin ninyo ito hanggang sa huli. Libre lang po ang pag-subscribe at pag-like. Kung kayo ay magsusubscribe sa aming channel na Gintong Kalusugan, kayo ang unang makakatanggap ng mga impormasyong makakatulong sa inyong kalusugan. Paano po kayo nagpapalakas ng inyong protina? Madalas po ba kayong kumain ng baka? Maraming salamat kung ibabahagi ninyo ang inyong mga karanasan sa comments. Kung gayon, simulan na po natin. Mga kaibigan, nagbabayad po ba kayo ng GAE 1,500 para sa 1 kilo ng baka? Nakakapanghinayang po talaga. Dahil sa halagang GAE 1,500, maaari kayong kumain ng mas magandang klase ng protina sa loob ng 1 buong buwan. At ito ay isang protina na mas epektibo pa kaysa sa baka. Noong nakaraang taon, sinabi sa akin ng 82 anyos na si Ginoong Juan de la Cruz, isang chairman emeritus mula sa Pampanga, Doktor, ang buwanang gastos ko sa pagkain ay bumaba mula 8 hanggang 8 talong pero dumoble pa. Ang aking muscle mass, 5 taon na ang nakalipas, naka-wheelchair ako pero ngayon ay nakakapaglaro na ako ng golf. Si Ginoong de la Cruz ay isang honorary chairman ng isang malaking kumpanya. Hindi siya yung tipo na hindi makakain ng baka dahil sa kakulangan ng pera. Ngunit bakit niya itinigil ang pagkain ng baka? May dahilan po. Ang protein absorption rate ng baka ay 23% lamang. Kahit kumain kayo ng 100 gram, 23 gram lang ang talagang na-absorb ng katawan. Ang natitirang 77 gram ay nasasayang lang. Ngunit ang pagkain ituturo ko sa inyo ay may protein absorption rate na 87%. Sa parehong 100 grams, 87 grams ang direktang nagiging kalamnan. Ang mas nakakagulat ay ang presyo. Kung ang 100 gram ng beef sirloin ay baht 1.5 million, ang pagkain ito ay baht 20 lamang sa bawat 100 gram. 20% lang ng presyo at mabibili ito sa kahit saang palengke. Simple lang din itong lutuin, 10 minuto lang ay tapos na. Dahil din sa pagkain ito na itapon ni Aling Rosa Santos ng Cebu ang kanyang tungkod at ngayon ay nakakapaglakad na ng 3 oras. Mga kaibigan, may dahilan kung bakit ito itinatago ng medikal na komunidad. Dahil ito sa labi ng industriya ng baka. Ang industriya ng livestock ay malaki ang malulugi kung malalaman ang katotohanan ito. Ang pagkaing iyon ay isda. Opo, tama po, isda. Ngunit hindi lahat ng isda ay maganda. May 5 espesyal na isda na natuklasan ko sa aking 32 taong pananaliksik. Kung malalaman ninyo, ang 5 ito, mabubuhay kayo ng malusog habang buhay ng walang pag-aalala sa pagkawala ng kalamnan o sa pagtira sa nursing home. Ibubunyag ko ang bawat kamangha-manghang sikreto mula rank 5 hanggang rank 1 at lalo na ang rank 1 ito ay talagang nakakagulat.
maaari pa nitong ibalik ang kalusugan ng inyong utak. Kung gayon, simulan natin sa rank 5. Ang rank 5 ay ang galunggong. Mga kaibigan, magkano po ba ang isang piraso ng galunggong sa palengke? Karaniwan mabibili ninyo ito sa halagang O10 hanggang O120. Ngunit, alam nyo ba kung gaano karaming protina ang taglay ng isang pirasong ito? Umaabot ito sa 30 gram. Para makakuha ng 30 gram ng protina, mula sa baka kailangan ninyong kumain ng 150 gram. Magkano kaya yon? Aabutin iyon ng A225. 100 bese para sa galunggong or 225 para sa baka. 5 beses ang pagkakaiba sa presyo. Noong nakaraang taon, lumapit sa akin ang 77 anyos na si Mang Benigno Reyes mula sa Batangas. Dahil sa diabetes, patuloy na nababawasan ang kanyang kalamnan. Sabi niya, masyadong mahal ang baka kaya hindi niya ito madalas makain. Kaya inirekomenda ko ang galunggong. Mang Benigno, kumain po kayo ng isang pirasong galunggong kada 2 araw. Pwede niyo tong ihawin na may asin lang. Pagkatapos ng 3 buwan, bumalik siya at talaga namang nagulat ako. Tumaas ng 15% ang kanyang muscle mass at ang kanyang buwanang gasto sa pagkain ay hindi man lang umabot ng 4,000. Sabi ni Mang Benigno, Doktor, hindi na ako nahihirapan umakyat ng hagdan. Hindi ko alam na ganito pala kaganda ang galunggong. Ano ang sikreto ng galunggong? Una, ang protein absorption rate nito ay 85%. Hindi maikukumpara sa 23% ng baka. Pangalawa, mayaman ito sa omega 3 na nag-aalis ng pamamaga at nagpapabilis ng paggaling ng kalamnan. Pangatlo, simple lang itong lutuin. Lagyan lang ng asin at ihawin 10 minuto lang ay tapos na. Ngunit mga kaibigan, ito ay rank 5 pa lamang. Ang isdang ipapakilala ko sa rank 4 ay may mas mataas na protein absorption rate kaysa sa galunggong. Umaabot ito sa 90% at mas mura pa ito kaysa galunggong. Ikwento ko rin sa inyo ang tungkol sa isang lola na sa edad na 83 ay tumatakbo ng marathon dahil sa pagkain ng isdang ito. Mahirap paniwalaan, ngunit ito ay totoong kwento. Ano kaya ang nasa rank 4? Sasabihin ko na po ngayon. Ang rank 4 ay ang tamban. Mga kaibigan, iniisip nyo ba na ang tamban ay isda lang para sa tag-ulan? Ngunit ang tamban na ito ay isang tunay na kayamanan. Mabibili ninyo ang isang tumpok ng tamban sa halagang AW60 hanggang AW80. Ngunit ang sikretong nakatago sa maliit na isdang ito ay tunay na kamangha-mangha. Ang protein absorption rate ng tamban ay umaabot sa 90%. Mas mataas ng 5% kaysa sa galunggong. Kung kakain kayo ng 100 gram, 90 gram nito ay direktang magiging kalamnan. Noong nakaraang taglamig, lumapit sa akin ang 83 anyos na si Lola Corazon Mercado mula sa Iloilo. Isang napaka-espesyal na tao ang lolang ito. Dahil sa edad na 83, sumasali siya sa mga marathon. Nang tanungin ko siya, Lola, ano po ang sikreto ninyo? Ito ang kanyang sagot. Doktor, sa loob ng 40 taon, tamban lang ang kinakain ko. 3 beses sa isang linggo. Mahirap pong paniwalaan, hindi ba? Sa edad na 80, tumatakbo siya ng 42.195 kilometro. Nang suriin ko ang kanyang muscle mass ay katumbas ng isang 50 anyos. Sabi ni Lola Corazon, ang tamban ay maaaring kainin ng buo pati buto, kaya nakakakuha rin ako ng calcium. At higit sa lahat, masarap ito kaya hindi nakakasawa. Hayaan ninyong ibahagi ko ang mga kamangha-manghang benepisyo ng tamban. Una, napakamura nito. Sa presyo ng 100 gram ng baka, makakabili na kayo ng 5 tumpok ng tamban. Pangalawa, napakarami nitong sustansya na mabuti para sa utak. Maganda ito para sa kalusugan ng utak at pinakamainam para sa kalusugan ng mga daluyan ng dugo. Pangatlo, dahil kinakain ito ng buo, pati buto nasosolusyonan na rin ang pangangailangan sa calcium. Epektibo rin ito sa pag-iwas sa osteoporosis. Ngunit mga kaibigan, mayroon pa tayong rank 3, 2 at 1. Ang isdang ipapakilala ko sa rank 3 ay 3 beses na mas epektibo sa pagpapalaki ng kalamnan kaysa sa tamban. At ito ang isdang itinago bilang sikreto sa loob ng 100 taon sa isang longevity village sa Japan. Gaano kadalas po kayong kumain ng tamban? Ibahagi sa comments. At naniniwala ba kayo na tulad ni Lola Corazon, posible ring tumakbo ng marathon sa edad na 83? Gusto niyo na bang malaman kung anong isda ito? Sasabihin ko na po ngayon. Ang rank 3 ay ang sardinas. Mga kaibigan, narinig niyo na po ba
na maraming taong nabubuhay ng higit sa 100 taon sa Okinawa, Japan. Ang sikreto pala nila ay ang sardinas. Sa loob ng 100 taon, araw-araw kumakain ng sardinas ang mga taga-Okinawa. Bilang resulta, kahit lampas 100 na ang edad, nakakalakad sila ng walang tungkod at nagsasaka pa. Ang epekto ng sardinas sa pagpapalaki ng kalamnan ay 3 beses na mas malakas kaysa sa tamban. Sa parehong dami ng kinain, 3 beses na mas mabilis lumaki ang kalamnan. Noong nakaraang taon, lumapit sa akin ang 81 anyos na si Aling Felicia Villanueva mula sa Palawan. Pagkatapos niyang sumailalim sa knee replacement surgery, labis na nabawasan ang kanyang kalamnan. Aling Felicia, kumain po kayo ng sardinas 4 na beses sa isang linggo. Yung maliliit na sardinas na pwedeng kainin ng buo. Iyon ang inirekomenda ko. Pagkatapos ng 2 buwan, bumalik siya at talaga namang nagulat ako. Lubos na gumanda ang kondisyon ng kanyang tuhod at ngayon ay nakakasama na siya sa kanyang mga apo sa amusement parks. Sabi ni Aling Felicia, Doktor, pagkatapos kong kumain ng sardinas, ramdam na ramdam ko ang pagbabago sa lakas ko. Madali na akong umakyat ng hagdan at kaya ko nang mag-shopping ng 2 oras. Ibabahagi ko ang mga kamangha-manghang sikreto ng sardinas. Una, dahil maliit ito, maaari itong kainin ng buo. Mula ulo hanggang buntot na kukuha ang lahat ng sustansya. Pangalawa, meron itong espesyal na sangkap na nagpapalaki ng kalamnan na 5 beses na mas marami kaysa sa ibang isda. Pangatlo, napakamura rin ito. Sa halagang 80, makakabili ka na ng pang 1 linggong supply. Pang-4, mayroon din itong dilata, kaya madali itong kainin anumang oras. Sa Japan, may kasabihan, ang kumakain ng sardinas ay hindi tumatanda. Sa katunayan ng suriin ang dugo ng mga 100 anyos sa Okinawa, ang antas ng kanilang sangkap na nagpapalaki ng kalamnan ay katumbas ng isang 50 anyos. Ngunit mga kaibigan, meron pa tayong rank 2 at rank 1. Sa rank 2, ipapakilala ko ang isang kamangha-manghang isda na nagpapataas ng immunity ng 872%. At sa rank 1, ang milagrosong isda na nagpapabata ng utak ng 20 taon. Paano po ninyo kinakain ang sardinas? Dilata po ba o sariwa? Ibahagi sa comments. Ang rank 2 ay ang tuna. Mga kaibigan, kapag sinabing tuna, iniisip ninyo agad na mahal, hindi ba? Pero paano naman ang dilatang tuna? Sa grocery, mabibili ito sa halagang 60 punta. Ang maliit na latang ito ay maaring magpataas ng inyong muscle mass ng 20% sa loob lamang ng 1 buwan. Mahirap pong paniwalaan, hindi ba? Ito po ay resulta ng isang pag-aaral na inilabas ng Philippine General Hospital PGH noong nakaraang taon. Hinati nila ang 200 senior citizens na may edad 65 pataas sa 2 grupo. Ang isang grupo ay pinakain ng baka at ang isa naman ay tuna sa loob ng 3 buwan. Ang resulta ay talagang kamangha-mangha. Ang muscle mass ng grupo na kumain ng tuna ay tumaas ng average na 20%. Samantalang ang grupo ng baka ay 5% lamang ang itinaas. Hayaan ninyong magbigay ako ng isang tunay na kaso. Noong nakaraang taglamig, lumapit sa akin ang 81 anyos na si Dr. Carlos Santiago, isang professor emeritus mula sa Davao. Doktor, habang tumatanda ako, patuloy na nababawasan ang aking kalamnan. Hinihingal na ako kahit sa pag-akyat lang ng hagdan at wala na akong lakas, sabi niya. Kaya inirekomenda ko ang tuna. Doktor, Santiago, kumain po kayo ng kalahating lata ng tuna araw-araw. Subukan niyo po ito sa loob ng 3 buwan. Ano kaya ang naging resulta? Pagkatapos ng 3 buwan, bumalik siya na parang ibang tao na. Sabi ni Dr. Santiago, Doktor, kaya ko nang akyatin ng 10 palapag na hagdanan. Bumalik na rin ang kalamnan sa aking braso. At parang mas malakas pa ako ngayon kaysa noong 30 taon na ang nakalipas. Nagsimula na rin akong magsulat ulit ng mga research paper. Ibabahagi ko ang kamangha-manghang sikreto ng tuna sa pagpapalaki ng kalamnan. Una, napakarami nitong sangkap na tinatawag na leucine. Ang sangkap na ito ang nagpapabilis ng pagbuo ng kalamnan. Pangalawa, ang kalidad ng protina nito ay pinakamataas. Agad itong na-absorb ng katawan at nagiging materyales para sa kalamnan. Pangatlo, dahil delata ito, madali itong kainin anumang oras. Kahit ihalo lang sa kanin, masarap na. Mayroon ding pag-aaral na
nagsasabing kung kakain ka ng tuna, 30 minuto bago mag-ehersisyo ang epekto sa pagbuo ng kalamnan ay tumataas ng 3 beses. Kamangha-mangha, hindi ba? Na sa isang lata lang ng tuna ay makakamit ang ganitong epekto. Ngunit mga kaibigan, sa wakas narito na ang rank 1. Ang rank 1 ay talagang nakakagulat. Ito ang milagrosong isda na nagpapabata ng utak ng 20 taon at nagpapababa ng panganib ng demensya ng 90%. Gaano kadalas po kayong kumain ng tuna? Sa tingin nyo ba ay magandang paraan din ang dilatang tuna? Ibahagi sa comments. At sa wakas, ang rank 1, ito po ay ang salmon. Mga kaibigan, tinatawag na hari ng lahat ng isda ang salmon. Bakit kaya ang pagkain ng 100 gram ng salmon ay maaaring magpabata sa inyong utak ng 20 taon, magpababa ng panganib ng demensya ng 90% at magpataas ng muscle mass ng 25% sa loob ng 1 buwan? Nung nakaraang taon, isang universidad sa Cebu ang naglabas ng isang kamangha-manghang resulta ng pag-aaral. Pinakain nila ng salmon ang 100 senior citizens na may edad 75 pataas sa loob ng 6 na buwan at ang resulta ng kanilang brain MRI ay lubos na nagbago. Ang masamang protina na nagdudulot ng Alzheimer's ay nabawasan ng 80% at ang kanilang score sa memory test ay tumaas mula 20 puntos hanggang 95 puntos. Ibabahagi ko ang isang kaso na personal kong nakita. Noong nakaraang taon, lumapit sa akin ang 83 anyos na si Lolo Ricardo Gomez mula sa La Union. Napaka-espesyal ng taong ito. Doktor ako po ay 83 anyos na at 40 taon na akong kumakain ng salmon. 2 beses sa isang linggo. Nang suriin ko siya, talaga namang nagulat ako. Ang kanyang muscle mass ay katumbas ng isang 50 anyos at ang kanyang brain age ay lumabas na 50 anyos. Halos hindi ako makapaniwala na 83 anyos na siya. Sabi ni Lolo Ricardo, Doktor, hanggang ngayon ay nagsosolve pa rin ako ng math problems at nag-aaral ng English. Mas maganda pa ang memorya ko kaysa sa mga apo ko. Mahirap pong paniwalaan, hindi ba? Sa edad na 83, mayroon siyang utak ng isang 55 anyos. Ibabahagi ko ang mga kamangha-manghang sikreto ng salmon. Una, mayroon itong espesyal na langis na mabuti para sa utak na 10 beses na mas marami kaysa sa ibang isda. Ang langis na ito ang gumagawa ng mga bagong brain cells. Pangalawa, naglalaman ito ng pinakamataas na kalidad ng protina na nagpapalaki ng kalamnan. Ang absorption rate nito ay 95%. Pangatlo, mayaman din ito sa sangkap na naglilinis ng mga daluyan ng dugo. Malaki ang naibabawas nito sa panganib ng sakit sa puso o stroke. Pang-apat, nakakatulong din ito sa pag-iwas sa depresyon. Ang pagkain ng salmon ay naglalabas ng mga hormone na nagpapasaya ng pakiramdam. Ito raw ang isda na palihim na kinakain ng mga sikat na dermatologist at plastic surgeon sa Makati. Dahil nagpapabata rin ito ng balat ng 20 taon. Sa katunayan ng mga taong regular na kumakain ng salmon na nakikita ko ay may napakagandang balat. Kakaunti ang kulubot at maganda ang pagka-elastiko. Ngunit iniisip ninyo sigurong medyo mahal ang salmon, hindi ba? Ang frozen salmon ay mabibili sa halagang E120 bawat 100 gram. Sapat na ang pagkain nito 2 beses sa isang linggo. Kung iisipin na ang 100 gram ng baka ay 150, mas sulit pa rin ang salmon. At ang epekto nito ay hindi maikukumpara. Ngunit mga kaibigan, gaano man kaganda ang isang isda, kung mali ang paraan ng pagkain, maaari itong maging lason. Kaya para sa inyo na nanood hanggang dito bilang regalo, ibabahagi ko ang mas mahahalagang impormasyon, kaya huwag ninyong palampasin ang mga ito. Ito ay ang tamang paraan kung kailan dapat kainin ang 5 isdang ito at ang mga mapanganib na kombinasyon na dapat iwasan. Ibubunyag ko na po ngayon. Lalo na ang mga may edad 65 pataas ay dapat mag-ingat. Una, ibabahagi ko ang golden schedule sa pagkain ng isda. Una, ang pinakamagandang oras ay sa pagitan ng 7 a.m. at 9 a.m. Kung kakainin sa oras na ito, ang protein absorption rate ay tumataas hanggang 95%. Kung sa gabi naman, kakainin 60% lang ito.
Noong nakaraang taon, sinabi sa akin ng 76 anyos na si Mang Andres Bonifacio mula sa Cagayan de Oro Doktor, parehong isda, pero magkaiba talaga ang epekto kapag kinakain sa umaga at sa gabi. Nung una sa gabi, kumakain ng isda si Mang Andres at kahit 3 buwan na, halos walang pagbabago sa kanyang kalamnan. Ngunit nang ilipat niya ito sa umaga, sa loob lamang ng 1 buwan, ay nakita na niya ang malaking pagbabago. Pangalawa, may mga pagkain na kapag isinabay sa isda, ang epekto ay tumataas ng 3 beses. Isabay ninyo ito sa mga berdeng gulay tulad ng broccoli, spinach at carrots. Ang mga gulay na ito ay tumutulong sa pag-absorb ng protina ng isda at mas maganda kung isasabay sa brown rice. Ang vitamin B sa brown rice ay nagpapabilis ng pagbuo ng kalamnan. Pangatlo, gagawa ako ng isang lingguhang plano para sa inyo. Lunes ay galunggong, Martes ay pahinga. Miyerkules ay tamban, Huwebes ay pahinga, Biyernes ay sardinas, Sabado ay tuna at Linggo ay salmon. Kumain po kayo kada 2 araw. Ang araw-araw na pagkain nito ay maaring magbigay ng stress sa katawan. Ngayon, ibabahagi ko ang mga mapanganib na kombinasyon na dapat iwasan. Una, wag ninyo itong sasabayan ng alak. Lalo na kung kayo ay 65 anyos pataas, mas mapanganib ito. Noong nakaraang taon, isang 74 anyos na lalaki, si Mang Jose Rizal mula sa Cebu, ang isinugod sa emergency room. Kumain siya ng salmon sashimi habang umiinom ng alak at bigla na lang siyang bumagsak. Mabuti na lang at walang malubhang nangyari, ngunit ang kanyang liver enzymes ay tumaas sa mapanganib na antas. Habang tumatanda, humihina ang kakayahan ng katawan na mag-metabolize ng alak at kapag dinagdagan pa ito ng mamantikang isda, malaki ang stress na naidudulot nito sa atay. Pangalawa, huwag itong isasabay sa gatas o dairy products. Nag-aagawan ng mga protina kaya bumababa sa kalahati ang absorption rate. Pangatlo, huwag uminom ng kape sa loob ng 2 oras pagkatapos kumain. Pinipigilan ng caffeine ang pag-absorb ng iron na maaring magdulot ng anemia. At ang pinaka-importanting paraan ng pagluto, laging lutuin ng maigi ang isda. Kung kakainin ng hilaw, may panganib ng mga parasito. Lalo na kung kayo ay 65 anyos pataas, mas mapanganib ito dahil mahina ang inyong immune system. Ang pag-ihaw o pag-steam ang pinakamagandang paraan. Kung ipiprito, masisira ang lahat ng magagandang langis nito. Gumamit lamang ng kaunting asin. Habang tumatanda, humihina ang kakayahan ng katawan na maglabas ng asin na maaring magpataas ng presyon ng dugo. At panghuli, laging tandaan, bago kumain ng isda, uminom ng 1 basong tubig. Mas gaganda ang inyong panunaw. At pagkatapos kumain ng isda, huwag humiga sa loob ng 30 minuto. Ang magaan na paglalakad ay makakatulong sa panunaw. Kung susundin ninyo ang mga paraang ito, kayo rin ay maaring magkaroon ng lakas ng isang 20 anyos kahit sa edad na 83. Ngayon alam na ninyo ang lahat ng sikreto. Mula sa golden schedule hanggang sa mga mapanganib na kombinasyon, ibinahagi ko na ang lahat ng aking kaalaman na pinag-aralan sa loob ng 35 taon. Ibinahagi ko ang 5 isda na 10 beses na mas mura kaysa sa baka, ngunit 3 beses na mas epektibo. Ang kamanghamanghang halaga ng rank 5 na galunggong, ang 90% protein absorption rate ng rank 4 na tamban, ang sikreto ng longevity village sa Japan ng rank 3 na sardinas, ang 20% pagtaas ng muscle mass ng rank 2 na tuna, at ang milagro sa pagpapabata ng utak ng rank 1 na salmon. Itinuro ko rin ang golden schedule na dapat kumain sa pagitan ng 7 a.m. at 9 a.m. para umabot sa 95% ang absorption rate. Kung sa gabi ito kakainin, 60% lang. At ang epekto ay tumataas ng 3 beses kung isasabay sa mga berdeng gulay tulad ng broccoli, spinach at carrots. Ibinahagi ko rin ang mga mapanganib na kombinasyon tulad ng pagsabay sa alak o gatas. Nasa sa inyo na po ngayon. Ang huli kong pakiusap ay huwag ninyong itago lang sa isipan ang mga narinig ninyo ngayon. Simulan ninyo itong gawin bukas ng umaga. Pagkagising sa umaga, uminom ng 1 basong tubig, kumain ng isda sa pagitan ng 7 a.m. at 9 a.m. at isabay ito sa mga berdeng gulay tulad ng broccoli o spinach. At mas maganda kung isasabay sa brown rice. Tandaan din, ang lingguhang plano. Lunes ay galunggong, Miyerkules ay tamban, Biyernes ay sardinas, Sabado ay tuna, at Linggo ay salmon. Kahit kada 2 araw lang sa loob ng 1 buwan ay mararamdaman ninyo ang malaking pagbabago. At wag na wag kalimutan,
Huwag itong sasabayan ng alak at huwag din isasabay sa gatas o dairy products. At huwag uminom ng kape sa loob ng 2 oras pagkatapos kumain. Mga kaibigan, ako po ay lubos na umaasa. Ang dahilan kung bakit ako sa edad na 83 ay nakakapag-opera pa rin ng 2 oras araw-araw at mas malakas pa sa aking 20 anyos na apo ay dahil lahat sa paraang ito. Ang dahilan kung bakit naitapon ni Aling Rosa Santos ng Cebu ang kanyang tungkod at nakakapaglakad na ng 3 oras, kung bakit nakakatakbo ng marathon si Lola Corazon Mercado sa edad na 83 at kung bakit nakapagsusulat ulit ng research paper. Si Dr. Carlos Santiago sa edad na 85 ay dahil lahat sa paraang ito. Sa loob ng 30 taon bilang doktor, napakarami ko nang nakitang mga nakakalungkot na kaso. Mga taong nagpumilit sa baka hanggang sa maubos ang kanilang kalamnan at mapunta sa nursing home, mga taong uminom ng mamahaling supplements pero walang nakuhang epekto at mga taong nawalan ng kalusugan dahil sa maling impormasyon. Sa tuwing nakikita ko sila sumasakit ang aking puso, nagsisisi ako na sana ay mas maaga kong naibahagi ito. Kaya naman ngayon dito sa pagkakataong ito ibinunyag ko ang lahat ng sikretong alam ko. Dahil sa kagustuhan kong mabuhay kayo ng malusog at mahaba, kaya nyo rin po ito. Ang edad ay numero lamang. Tulad ko na sa edad na 83 ay mas malakas pa sa isang 20 anyos, kayo rin ay maaaring magkaroon ng malusog na pagtanda ng walang pag-aalala sa pagkawala ng kalamnan o sa pagtira sa nursing home. Libre lang po ang pag-subscribe at pag-like. Kung kayo ay magsusubscribe, mas mabilis ninyong matatanggap ang mas marami pang sikretong impormasyon na makakatulong sa inyong kalusugan. Kung pipindutin ninyo ang like, mas maraming tao ang makakakita sa mahalagang impormasyong ito. At pakiusap, ibahagi nyo rin ito sa inyong pamilya at mga kaibigan. Sabay-sabay tayong maging malusog, ibahagi ang inyong mga pangako sa comments. Para sa inyong malusog na pagtanda, simulan ninyo ito ngayon. Taos puso kong inaasam ang inyong kalusugan. Salamat po.